Welcome again to our daily Bible verse ministry and magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo upang tayo po ay makinig, namnamin ang mga salita ng Panginoon Diyos. Let us meditate the Word of God this wonderful Monday morning. And today's Bible verse is taken from the book of 2 Corinthians chapter 13. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that we have not failed the test. Now we pray to God that you will not do anything wrong. Not so that people will see that we have stood the test, but so that you will do what is right, even though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. And in Tagalog, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama. Hindi upang palabasin kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti. Kahit lumitaw na kami na bigo. Sapagkat para sa katotohanan lamang ang maari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. In this Bible verse for us today, this wonderful morning, God is reminding us that we need to examine ourselves if we are still in the faith. There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. But testing our faith must be according to the word of the Lord. We must not allow ourselves to derail from the way of the God that has given to each one of us, and that is the truth. Only Jesus is the truth. That's why Paul is reminding the brethren in Corinthians to examine themselves if we are still in the faith. That they must realize that Jesus Christ was with them. So, sa buhay natin, tingnan din natin ang ating mga sarili kung si Kristo ba talaga ay nasa atin pa. Si Kristo po ay nasa atin pa kung nananatili tayo sa katotohanan. Nananatili sa pananampalatayang tunay lamang. Pananampalataya ng ayon sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang mga kautusan, ang sinusunod natin. Hindi po sa mga bagay-bagay na pinipilit natin na alam natin naman totoo pero minamali pa natin. Katulad ng nabanggit po ni Pablo rito sa verse 8. Ang sabi po ni Pablo, for we cannot do anything against the truth. Wala tayong magagawa laban sa katotohanan. Ang katotohanan ay katotohanan. Lalabas din po ang katotohanan. Itago man natin to, balututin man natin to, ilihim man natin to, siya po ay katotohanan pa din. Kailanman ang Panginoong Hesus ay hindi nagbago. Jesus is the yesterday, today, and tomorrow sa buhay natin. He will never change. Kaya po, let us not change the truth. Let us not change our faith. The faith that God has given to us is only one, and that is through Jesus Christ. Because Jesus is the only one who will save us. Siya lamang po ang magliligtas sa ating buhay. Kaya po sa umagang ito, paalala sa atin, mga kapatid, huwag na tayong gagawa pa ng mga mali. Huwag nating mamaliin ang katotohanan. Huwag nating babaltotin ang katotohanan. Ang katotohanan ay katotohanan at lalabas din po ang katotohanan kailanman. So, examine ourselves. Examine mo, suriin mo ang ating mga pananampalataya o ang iyong pananampalataya sa umagang ito. Para sa darating na linggo, darating na mga araw sa buhay natin, manatili tayo sa tama. Patawarin tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakamali. At lagi tayo manalangin katulad ni Pablo. Magandang umaga po sa inyong lahat.